Ang pinakabagong impormasyon kaugnay sa Bagyong Pablo ihahatid ng ating resident meteorologist si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani, nasa na ba ngayon ang Bagyong Pablo? Mel, masyado nang malayo sa kalupaan ng Bagyong Pablo. Huling namata ng sentro nito sa layong 400 kilometro sa kanluran ng Coron, Palawan. At kumpara kaninang umaga ay mas lumakas ito dahil umaabot na uli ng 120 kilometers per hour near the center ng taglay nitong lakas ng hangin at ang bugso naman ito ay aabot ng 150 kilometers per hour. Lalong bumagal ito sa bilis na 7 kilometro kada oras ang pagkilos ito at pakanluran, hilagang kanluran. Kung hindi magbabago ang kilos nito, Mel, sa Sabado pa inaasahang lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Pablo. At sa ngayon ay inalis na nga ang mga public storm warning sa alinmang panig ng ating bansa. At ayon sa ulat ng Pag-asa, Mel, ang Bagyong Pablo na raw ang pinakamalakas na bagyong nanalasa sa Mindanao sa nakalipas na 2 dekada. Naabot kasi nito ang lakas ng hangin na isang typhoon kumpara doon sa Bagyong Ondoy na nanalasa dito sa Luzon at yung Bagyong Sendong noon namang nakaraang taon dito rin sa Mindanao. Ang Bagyong Pablo, nakita natin yung pinsalang inabot ay umabot ng 130 pero hindi ito yung pinakamalakas, Mel. Samantalang si Ondoy at Sendong na parehong tropical storm, 95 kilometers per hour kay Ondoy at kay Sendong naman 75 kilometers per hour. At kung sa dami naman ng ulan ang pagbabasihan, masasabing mas kakaunti yung ibinuhos ng Bagyong Pablo kumpara kay Sendong at Ondoy. At kung titingnan natin dito, si Ondoy ay nagtala ng 455 millimeters sa loob ng isang araw dyan sa Quezon City. Si Sendong naman dyan sa Lumbia, 180.9 millimeters. At si Pablo naman dito sa Malaybalay sa Bukidnon, 121.5 millimeters, Mel. Pero Mangtani, ibig sabihin ba niyan mas malalakas sa bagyo ang papasok sa mga darating na taon, Mangtani? Mel, yan yung isa sa mga tinitingnan natin dahil sa 20 bagyong pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility taon-taon ay talagang mayroong mga bagyuran na umaabot ng super typhoon. Pero yung nangyari sa Mindanao na kung saan 2 taong halos na magkasunod, 2 matitinding bagyong tumama, hindi naman nangangahulugan na taon-taon na lamang ay mararanasan yan dito sa Mindanao. Ang isa pa sa tinitingnan natin, Mel, ay sanhi ng pagbabago ng klima at ito yung base sa pag-aaral ng ating mga siyentipiko ay talagang tumataas yung posibilidad na magkaroon ng mga extreme event. Hindi lamang malalakas na bagyo, Mel, kung hindi mga matatinding pag-ulan kahit walang bagyo at ito ay naranasan natin dito sa Luzon itong taong ito o kung hindi man matinding pag-ulan ay matitinding tagtuyot naman. Kaya muli po paalala sa ating mga kababayan, maging handa sa anumang uri ng extreme event. Samantala, Mel, mababa naman. Yes, Mel. Maputol kita saglit, maputil kita saglit. Meron pa bang inaasahang bagyo bago matapos ang taong 2012, Mangtani? Yes, Mel. Isa pang bagyo ang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bago matapos ang taon. At muli, pagka ganito kasing Disyembre, Visayas at Mindanao ang dinadaanan ng bagyo, Mel. So bago matapos ang 2012, may isa pa. Yan ang isang posibilidad, Mel. Kaya muli po, hindi sa nananakot. Ang pinakamaganda talaga, Mel, ay laging maging handa tayo kay may bagyo man at wala. At kumisan, Mel, kahit walang bagyo, dito po sa Visayas at Mindanao, katulad ng nakikita natin ngayon, nagpapaulan po ang cold front o yung northeast monsoon dyan, Mel. Kaya kumisan, kahit walang bagyo, makakaranas ng matitinding pagulan ang Eastern Visayas hanggang Eastern Mindanao. Kaya samantala kahit po mababa ang posibilidad na maglandfall yung Bagyong Pablo dito sa Luzon, katulad na nabanggit natin kahapon, asahan pa rin natin yung pag-uulan dito sa Hilagang Luzon at yan ay dulot naman itong tail end ng cold front. Uulanin din yung Silangang Visayas dahil naman sa trade winds at Intertropical Convergence Zone naman o ITZZ ang magpapaulan dito sa Southern Mindanao lalo na pagdating ng tanghali at hapon. Kaya paalala po, maging alerto sa flash flood, pag-apaw ng mga ilog at landslide. At doon naman po sa mga balak pumalaot o bumiyahe sa dagat, kung maaari iwasan o ipagpaliban mo na ito dahil matataas pa rin po yung alon na inaasahan dito sa may hilaga at kanlurang baybayin ng Luzon, dulot pa rin po ng epekto ng bagyong si Pablo at ng paglakas ng hanging amihan.
At para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang GMA News Weather page at Facebook page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.